Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Ang tanong ay ano ang salubong sa mga Capricorn sa darating na taong 2024? Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Capricorn? Itong mystical cards at saka angel number ang isa sa magbibigay linaw para sa mga ipapakitang tarot cards. Kumbaga connected pa rin sa reading natin. Isang maganda ding advice para sa iyo. Prince of Autumn. Ang ibig sabihin nito, may good news patungkol sa money at saka kailangan mong mag-aral o kaya mag-research sa mga bagay na gusto mong simulan. Lalo na kung gusto mong magkaroon ng sarili mong negosyo o kaya meron kang career na gusto mong ipagpatuloy ng maayos. Kailangan maging maingat at saka kumbaga planado. 444. Something very good is coming your way. Good news, good times, good relationship, good health, and many blessings. Type 444 if you're ready. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang salubong sa mga Capricorn sa darating na taong 2024. Sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Uy, ayan. Ay tatlo na pala ito. The Fool, Two of Cups, at Six of Swords. Very positive itong mga cards mo kasi merong bagong simula na mangyayari sa buhay mo. Patungkol ito sa mga bagay na matagal mo nang hinahangad or patungkol sa love. At saka kung ang ilan sa inyo naging mabagal ang progress ng buhay mo, itong 2024 ay malalagpasan mo na yung mga mahirap na nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At saka nakadalawang cards ka na rin sa travel. May posibilidad na nakahanap ka ng trabaho pero sa ibang lugar or ibang bansa. Ang ilan kasi nagbabakasyon ka lang sa Pilipinas, babalik ka rin sa trabaho mo or lugar na tinitirahan. Ang ilan sa inyo, nakahanap ka nga ng trabaho pero hindi ito yung nagpapasaya sa iyo. At ang advice ng cards ay piliin mo yung trabaho na alam mo, yung mag-i-enjoy ka. At saka ang ilan sa inyo sa career may teamwork o kaya yung ka-business partner mo, okay kayo, nagkakasundo sa mga plano or ideas. Ang ilang single naman, okay lang sa'yo kung may relasyon man o wala. Pero ang advice ng mga cards ay magseryoso ka para hindi ka malagpasan ng totoong person na nakalaan para sa iyo. Ang ilang single naman ay matagal ka nang hindi nakikipagrelasyon, pero hindi mo akalain na may in love ka ulit. Basahin muna natin ito. 10 of Summer. Maganda ang ibig sabihin nito na merong happy marriage, magtatagal ang relasyon nyo ng person mo, at saka maayos din ang pagpapalaki sa mga anak. At saka ang ilan sa inyo maganda yung image, kaya pinagkakatiwalaan ka.
Sa mga nasa relationship, sa ngayon, ang gusto ng person mo ay yung relasyon lang muna, hindi yung long-term na commitment. Ito yung angel number mo. Affirm, nothing has gone wrong. Trust the process. Siya nga pala, yung card na yan ay para sa biggest achievement sa 2024. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na kahit hindi nagkukommit ng long-term na relasyon ang person mo, okay kayong dalawa. Kasi yung relasyon nyo ng person mo, balanse, tahimik, at saka may tiwala kayo sa isa't isa. At saka ang ilan sa inyo, yung ganitong relasyon magpapatuloy. Magtatagal yung relasyon nyo ng person mo, nakadalawang cards ka na. Ito naman yung mga cards mo para sa ano ang biggest achievement ng mga Capricorn sa 2024. The High Priestess, Ace of Swords, at Nine of Cups in reverse. Bago mo makamit yung achievement mo sa buhay, kailangan mo munang ayusin yung sarili mo. Lalo na kung ang ilan sa inyo kinukutuban ka na merong itinatago na lihim sa'yo o kaya merong hidden agenda yung taong kaharap mo. At saka ang ilan sa inyo, alam mo na yung katotohanan, nagkaroon na ng clarity, pero pinagtatakpan mo ito. Sa financial, delikado yung isinishare mo sa iba, yung kita mo, kung may ipon ka, yung confidential, hindi na dapat yan ibinabahagi kahit sa social media. Merong person na mag-o-offer sa'yo ng magandang oportunidad. Mananalo ka, maraming babalik na financial sa iyo, pero matatalo din at marami din mawawala. Magkakaroon ka ng money problems at saka maaapektuhan din yung emosyonal mo. Di ba nabanggit na nga ng ilang cards mo na kailangan ng pag-aaral or research? At ang advice ng mga cards, yung nawala na swerte sa iyo, hindi mo naman kailangan ikalungkot yan. Alalahanin mo ikaw din yung dahilan kung bakit matagumpay ka. Kaya alam mo yung dapat mong gagawin. At saka huwag kang masyadong mag-focus sa material. Kailangan mas mag-focus ka sa spiritual, sa relasyon, sa kapwa at sa person mo. Sa mga single or nasa relationship, yung katotohanan ang magpapalaya sa iyo at magbibigay sa iyo ng bagong simula. Basahin muna natin ito guys. Princess of Summer. Nakadalawang cards ka na yung confidential information hindi dapat sinishare. Magkakaroon ka rin ng bagong kakilala, pero syempre mag-ingat na hindi sumobra yung kwento mo. Mahirap yung nagtitiwala agad. Ang angel number mo ay 555. Transformation, change, and exciting news is on the way. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. At saka ang haba pa ng 2024. Marami pang pwedeng mabago or mangyari. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay may posibilidad na matatapos ang relasyon nyo dahil sa katotohanan. Ang ilan naman, nalaman mo yung katotohanan pero ito pa yung nagpatibay sa relasyon nyo at sinet aside nyo yung problems. Mas nag-focus kayo sa relasyon nyo or pamilya. Ipinapakita rin na isa sa inyo ang gustong pag-usapan yung problema pero kailangan ng timing at control para malalaman mo mismo sa person mo kung ano yung katotohanan. Itong mga cards na to na the Devil, Three of Swords at Nine of Swords ay tips para sa payapa na buhay sa 2024.
Kapag hindi ka pa healed o kaya sobrang mahal mo yung person mo, may hirapan kang maintindihan kung ano yung sinasabi ng mga cards. May person na mapagmanipula at saka careless. Yung mga ganitong person ang dapat na iwasan para walang delay na mangyari sa buhay mo at maging maganda yung salubong mo sa 2024. Hanggang kahit na matapos yung buong taon. Sa health, ang advice ng mga cards ay mag-ingat sa aksidente. Nakadalawang cards ka na. Lalo na sa matatalas na bagay. Ang ilan sa inyo meron talagang health issues at kailangan ng operasyon. Dalawang cards na yung nagsasabi niya ng surgery or operation. At saka ang advice ng mga cards, pahalagahan ang katawan, ang kalusugan, at saka hanggat maaari, iwasan na ma-depress. Sa mga single, mag-ingat sa potential person kasi may pagka-abusado siya, violente, may mental health issue, at saka hindi siya nagseseryoso sa relasyon. At ang advice ng mga cards, magtira ka ng respeto sa sarili mo. Huwag mo ibigay lahat sa potential person, yung pagkagusto or love. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, minamanipula ka ng person mo, ginagamit niya yung physical contact para hindi ka mawala sa kanya kahit na may third party sa relasyon. Ang ilan sa inyo alam mo ito kaya ito yung nagpapalungkot sa'yo at saka hindi ka makatulog sa gabi. Balisa ba? Ayan, magbabago na yung kapalaran mo kapag pinili mo yung kapayapaan at saka yung nauudlot na blessings na para sa iyo. At saka makakaramdam ka rin ng contentment at saka secure na buhay dahil sa pinili mong landas. Itong The Hangman naman ay nagkaroon ka ng realization pagkatapos mong isipin yung mga nangyayari sa buhay mo. Matagal bago mo ito mapagdesisyonan pero ile-let go mo na yung mga negative situation at pipiliin ang sarili this time. Connected pa rin the Empress nang ibig sabihin ay handa ka na sa mga pagbabago mangyayari sa buhay mo. Naka-3 cards ka na para sa forgiveness at ito na yung simula ng positive changes sa buhay mo.